Mag-isita po tayo. Itaas natin ang ating dalawang kamay. Itaas natin. Then, i-shake natin. Ayan. So, bukas na yung blood flow no, sa ating katawan. At sabihin niyo po, hallelujah! And praise God. Hallelujah. So, wala natin makita. Purihin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Maraming salamat po kayo. Amen po? Amen. Hallelujah, Jesus. Ayan. Amen, Jesus. Purihin ka. Patawarin ka, Panginoon. Patawarin mo mag-isaan mga kasalanan. Hallelujah. Ibitahan natin ang kanyang presensya ngayong umaga. So, kita na ulitin na ito. Tunay na pagsamba. Hallelujah, Jesus. Sigit natin ating mga mata. Damhin natin ang kanyang presensya. Hallelujah, Jesus. Damhin natin siya. Hallelujah! Hallelujah, Jesus. You are the King of Kings. The Lord of Lords. Hallelujah, hallelujah. So much. At laki natin, Panginoon. Praise you, Jesus. Hallelujah. Patawarin mo ako sa lahat ng pagkukulang ko. Iaalay sa'yo ang puso ko. Nais kong makita ang kaluwalhatian mo. Tanggapin mo ang Panginoon. Gawin ko sa'yo. Tunay na pagsamba. Tunay na pagsamba. Tunay na pagpapakumbaba. Basahin mo, Panginoon, ang aming mga puso. Ito'y aming inaalay para lamang sa'yo. patuloy na aawit sa Kanya. Amen po? Amen po ba? Amen. Tunay na Panginoon, ang kailangan natin, ang pag-ibig mo. Dahil tunay na, salamat
Patuloy po tayo sa mga presensya. Tunay na napakasarap na umaga sa atin. Patuloy natin sa napakasarap na Isang po ba na tanong natin, bakit natin pinupuri ang ating Diyos? Bakit natin siya sinasamba? Ikhala naman niya ba yun own self? Pero alam niyo po bang napakasarap po, di ba, na merong ibang tao o ibang nilalang na kinakompliment ka, praise ka, ikaw ay minu-worship, di ba? Pero lagi niyo po tatandaan, hindi tao ang dapat i-praise and worship. Ang tanging Lord lang po ang dapat natin i-praise and worship. Dahil siya po ay silong sa Diyos. Diba po? I will now be bakit nga ba? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinapiling ko na
kami ng sutulong biyaya na gagaling sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Aming papuri sa larangan ay nararapat at naman sa iyo. Ulitin natin sutulong biyaya. maglingkod. Hinahayaan mo kami magpuri at magbigay ng parangal sa inyo. Yes, Lord. Tunay nga po kami, Panginoon, kami na kami. Kami po'y nagkakasala. Kami po'y nakakasala sa aming kapwa, nagkakasala sa iyong harapan. Patuloy niyo po kami linisin. Patuloy niyo po kami turuan kung paano maglingkod ng tama at totoo, Panginoon. Alisin niyo, Panginoon, pagbigyan niyo po kami ng kalayaan, ng papuri at magsamba sa inyong agad. Alisin mo, Panginoon, marurumi sa amin, sa isipan, sa aming katawan. In the name of Jesus, by the blood of Jesus.
Dahil ang tanging hiling namin, Panginoon, ay maparangalan ka namin ng totoo. Maparangalan ka namin ng tapat. Dahil, Panginoon, wala kami kung wala ka sa amin. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Dahil po yung patuloy ng mga lalakang yes, Lord. Maraming pong salamat sa pagtitipon na ito, Lord God. Dahil tunay namin, God. Ikaw ang ulo na aming gagawin, Panginoon, sa aming mga buhay. Pumasok ka sa aming puso, sa aming buhay, Lord God. Patuloy na Panginoon, mamunga sa amin. Lord, nalangin po namin ang gawain ngayong umaga, ngayong hapon, ngayong buong araw, Lord God. Lagay niyo po kami sa inyong likuran, Panginoon, kayo po mamunga sa amin. Lord, nataas ko po, Panginoon, ang bawat tatayo dito sa harap, Panginoon. Bigyan niyo po ng Panginoon, ang kasikasihan, Panginoon. Kapurin, parangal, Panginoon, na nanggaling sa inyo, God. Na maialay namin ito, na maayos, na parangal, Panginoon. Lord, dalangin po namin, Lord God, ng bawat kaluluwa, buhay, narito, Lord God. Mga dalangin na iiyak, Panginoon, na inyong naririnig, Panginoon. Ito'y po yung kasihan ng Panginoon. Ng iyong kalooban, Lord God. Tugunin mo, Panginoon. Ito may pinansyal, ito may mental, ito may physical, Panginoon, aspeto. At lalo-lalo na, Panginoon, sa spiritual. Dahil tunay nga, Panginoon, na ikaw lang ang nakayanan. Ikaw lang, Panginoon, na may kapangyarihan sa lahat, Lord God. Maraming pong salamat, Lord God, sa pribilehyo na ito, Lord God, na iyong binigay sa amin, Lord God. Lord, nataas po namin ang bansang Pilipinas. Pag ang lungsod, Quezon, Panginoon, ay patuloy yung Panginoon, protektahan, balutin mo, Panginoon, ng iyong Holy Spirit, Lord God. Na nagagaling sa iyo, Lord God. Iligtas mo po kami, Panginoon, kung anumang typhoon or storm, Panginoon. Amin pong isinasansala, winawasak, at yung tapos, Panginoon, in the name of Jesus, hindi mo naglapan ito sa iyong pangalan, Panginoon. Pray namin, Panginoon, na kami yung niligtas. Babalutin at protektahan, Panginoon. Lord, at nalangin po namin ang iyong tagapagsalita ngayong umaga. Patuloy mo, Panginoon, siyang bigyan ng kalakasan inside and outside, Panginoon. Patuloy mo po siya bigyan ng karunungan, kaalaman, Panginoon. Patuloy niyo po siya balutin ng iyong banal na Espiritu, Lord God. Patuloy niyo, Panginoon, lahat ng pumutawi sa kanyang bibig ay galing sa inyo, Lord. Lord, despite, Panginoon, sa mga kalaban, Panginoon, ng Satan, Panginoon, amin pong hindi naman hinahayaan bilang church, Panginoon, ng JOWCI, ay amin pong minawasak na sansala, Panginoon, ang mga kalaban na ito, Lord God. Ang mga wala po silang karapatan, Panginoon, na matinan, Panginoon, ang aming pagpupuling pagsama sa inyo. Marami pong salamat, Lord God, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, lahat po ay magsabi na, Amen! Salamat. Tayo po'y magkamayan, magbatian. Tanong natin ating mga pangalan ng ating mga bisita habang hinaawit ang Jesus sa buhay. Again po, isang mapagpalang umaga po
sa bawat isang narito at sa ating lahat, siyempre. Ngayon, kahit despite ng bagyo, nandito tayo. Kaya, siyempre, yung pagpunta natin dito, walang nakahadlang. Dahil para po sa Panginoon. Wala, ano man nangyayari, tuloy pa rin tayo sa Panginoon. Ngayon po, dadako na tayo sa ating mga pabalita, o ating mga church schedule. Ngayong umaga na ito. Sunday morning, 7:30 a.m. corporate prayer. Yan ay 1 hour corporate prayer bago mag-start ang Sunday school ng 8:30 a.m. Then diretso ng AM service, yung 9:30 a.m. ang ating divine worship service. Ito yung ngayong umaga. Then Sunday afternoon, 3 p.m. corporate prayer. Then diretso na ng equipping the saints ng 3:30 p.m. At yung ating afternoon service ng 4 p.m. divine worship service. Nung sa hapon, yung mga hindi available ng umaga, pwede sa hapon. Then Wednesday, 6 p.m. corporate prayer bago mag-start ang equipping the leaders, yung ating ETL ng 6:30 p.m. Then Friday, 7:30 p.m. ang ating prayer gathering via Google. Then Saturday, ang ating music team rehearsal, pero depende pa rin sa usapan ng song leader at ang music team. Pag-uusapan ko yung araw ng practice na pwedeng ganapin. Then yung mga gusto matuto, pwedeng pumunta rito. Kung gusto nyo man sa music team, pwede rin. Mga talent na napatago, pwede nyo ilabas yan. Ang ating, ayan, ito yung ating, ayan, yung ating online prayer gathering. Lahat, ano yan, pwede tayo umating dyan ng 7 p.m. Every Friday, Google Meet. Yung link, nandun din sa GC, kung mawala pa sa UFCI updates, pwede kayo maglagay yan. Then, ipanagdagan natin ng ano, itong next week, November 16, wala pa. So, ayan lang muna. Wala pa lang. Jubilee night. Ay, yung ating November 16 na Jubilee night, may bisita pa tayo doon. Lahat ng Total Church. Yun, may mga bisita tayo ng November 16, Sunday, no? Sunday, 4 p.m. So, meron pa rin tayong morning service. Yung Jubilee na night na yon, yun yung 4 p.m. yung afternoon service. Meron tayong mga bisita, ibang mga ngalan. So, yun po ang kabuuan ng ating church schedule ngayon at itong parating ngayong November. Then, dadako na tayo ngayon sa ating pagsasalamat sa Panginoon. Sa isang linggo nagdaan sa buhay natin, yung mga nababalitaan natin mga bagyo, mga sakuna, mga kalamidad, siyempre, doon pa lang magpasalamat na tayo dahil hanggang ngayon, buhay tayo, ligtas tayo. Tapos, yung ngayong mangyayaring bagyo, so, hindi dapat pagandaan. Sinasabi nila na pagandaan, pero pag alam mong nasa Diyos ka, alam mong protektado ka niya. Kaya meron tayo pagpapasalamat sa Panginoon, tatawag ako ng 3 na mag-aayag ng pasasalamat sa isang linggo nagdaan sa buhay niya. Siyempre, meron yan. Hindi ako naniniwala na wala tayo dito. Sige, kahit dalawa lang. Palakpakan po natin ang Diyos sa Diyos. Good morning po. Morning. Hallelujah. Praise the Lord. I-share ko lang po, hindi lang siya this full week, kundi nung October 24 kasi na-sprain ako. Ankle sprain. So, hindi naman siya masakit para sa akin kasi, ewan ko ba, siguro kasi kay Lord na, ilang araw din yun, absent ako sa work. So, syempre, hindi lang siya physically, mentally, financially din, medyo nahirapan. Pero, hindi, iniwan ko siya kay Lord. Sabi ko, Lord, ikaw nang bahala sa akin. Physically, mentally, emotionally, spiritually. Kasi sabi ko, kung ako lang mag-isa, siguro na-depress na rin ako kasi syempre, ilang araw akong walang pasok, tapos ilang araw lang yung pinasok ko, magre-reflect din siya ngayon. So, yung financial namin ni Mama, hindi naman nararamdaman ko, pero hindi siya yung sobrang sakit kasi si Lord na yung nag-provide sa amin ni Mama. Amen. Kasi meron pa rin siyang gamot, nakakain pa kami araw-araw. Then, ayun po,
Tapos, next week, itong week na to, ilipat na kami sa MOA. Tuloy-tuloy na yung grasya ni Lord sa amin. Ayun na po. Thank you, Lord. Amen. Lahat tayo naniniwala na yung blessing ni Lord darating sa atin. Di ba? Basta ito yung nilingkod natin sa Kanya, totoo at galing sa puso natin. Next po, yung pangalawa magayon na pasasalamat. Dalawa na lang para ano. Yun. Palakpakan natin ang Diyos sa mga yung bago tayo na. Amen. Hallelujah. Kung mapapansin niyo po, naghahanda na ako. Nawala na yung aking balbas. Medyo wala na ako nilalaro-laro. Hindi, bakit nga ba? Yung nga, ang gaya ng akanta natin kanina, inaanda ko rin sa sarili ko kasi mayroon tayong paparating na blessing. Si Baby. Wala pong pangalan. Papapul po muli ako. Sige, go. Tsaka ano po, nagpapasalamat ako sa Panginoong Diyos kasi kahapon, pag uwi ko lang sa trabaho, tawag doon, physical therapy po ako. So, na-diagnose po kasi ako, kung hindi niyo po natatanong. Na-diagnose po ako ng may tatlong stiff disc sa may ligod, sa may bandang balakang ko po. So, hirap po ako sa pagyuko, pagtayo din, pagbubo. So, hindi ako pwedeng matagal na nakaupo, hindi ako pwedeng matagal na nakatayo. Ayoko. Ayun. So, medyo struggle din po sa, hindi ko rin matulungan si Mrs. sa paglalaba. Kasi nga, yun, medyo sinusumpong. May signs of signs of, hindi siya masasabi yung signs of aging. Para sa akin, signs of po siya? Maturity. Ayun. Nakatumpong. Signs of maturity. Bakit? Kasi, signs of being mature, yung struggle mo, mas sumihirap siya. So, meaning na tumatanda ka na, yung context. Saka may nakikita ko na sila na sa lagpas 10 na yung puting buhok ko. Binibilang ko po kasi yun. Makikita ko na po sila. Nag-hello na sila. Ayun. So, baka magulat to kayo mga next week or darating na December, medyo may ano na yan. Parang Dr. Strange na may puti-puti na yan. Yes, ano po yun for me, yun yung libreng highlights. Hindi na magpapa-highlights libre na yun. So yun, kahapon, yung nga po nagpa-physical therapy ako, nung time na yun, sobrang gumaan yung pakiramdam ko. Pero yung after nun, yun yung medyo masakit. Kasi naglagay po sila ng parang karayom. Inadolo po yung mga parang points. Sabi na yun. Sabi ko pa, baka parang maging parang naroto ko nito. Yung mga chakra points ko. Pero yun, parang pag in-injection na kasi, di ba parang namamanid siya. Ayun, medyo masakit siya ngayon dito. Tapos nakabackpack pa ako. Siguro medyo nabubo. Ayun. So, ngayon medyo masakit yung sa balikat ko. So, pinag-pray ko po siya kagabi. Ngayon, nawala na siya. Hindi naman siya totally nawala. Gumaan siya. Siguro ligo din kasi daw naliligo. Naligo din ako ngayon. So, medyo gumaan talaga. Yung pakiramdam ko. Ayun. So, yung pinagpapasalamat ko kasi that's first of the 10 session daw po na gagawin namin. So, papasalamat din ako kasi meron akong health card. So, libre siya. So, sagot siya. Yung pamasahe lang talaga ang medyo mabubo. Sa San Mateo kasi yun. So, ginagayo ko talaga siya. Yun din po, pinagpapasalamat ko sa Panginoon kasi yung aking may bahay, si Joanna,
Although hindi ko nararamdaman yung pinagdaanan niya ngayon, so madalas hindi daw siya nakakatulog, konti yung tulog niya kasi sumasakit daw yung chat niya. Tinatanong ko kung lalabas na ba, hindi pa naman. Hindi pa naman ayun, so yung pala ano lang, masakit lang yung chat niya. So medyo may complication kasi medyo may edad na rin yung misis ko. So, last time, matured pa. Medyo matured na rin pa yung misis ko. Bakit baby, pagkabas matured na rin. So, hinihiling ko lang yung patuloy na pagpatuloy na sa akin. Salamat po. Kahit ano pa yung karamdaman na umako sa atin, o anumang sitwasyon nyo, kapit lang tayo lagi sa Panginoon. Kasi nandiyan siya para sa atin, di ba? God is everywhere. Ngayon, handa ko na tayo sa... Ay, nakalimutan ko pala sabihin, brother, mas mahihirapan ka dyan pag lumabas na yan. Kadagdagan lalo yung sakit ng balakang mo dahil yung ko lagi ang hamon ng hapon. Pero, pag-pray lang natin yan, si Jesus ang ipapagaling niya. Ngayon, dadako na tayo sa ating pagbibigay. At siyempre, tinatawagan ko na yung ating mga... Yan, tinatawagan ko yung ating treasurer na si Mr. Luis. Para sa ating channels. Amen. Tayo po'y dadako na sa ating tithes and offering. Current po kung babasahin sa inyo isang Bible text. So sa Exodus 35:5. Sabi dito, in English, maganda yung in English. Take here from among you an offering unto the Lord, whosoever is of a willing heart, let him bring it, an offering of the Lord. Sa Tagalog po, kumuha kayo sa inyo ng handog para sa Panginoon. Sino mang may usang puso ay magdala ng handog para sa Panginoon. So sabi dito, a cheerful heart, yung willing. Ayan, magsikuha kayo sa inyo ng isang handog na saan or para sa Panginoon. Sino mang may kusang loob ay magdala ng handog sa Panginoon. Ginto, pilak, tanso. Ayan. Ngayon po, hindi naman na pwede ka maghulog dito ng gold or silver. Ibabalik po natin yan. Ay, hindi ba? Pero hindi kasi ano ba yung... Sabi maganda hindi na. Kung may bebenta eh. Hindi, kung puso mo ay gusto magbigay, why not? Para sa Panginoon. Sabi nga dito, hindi na natin yung bigat ng obligation, nandyan pa rin. Kung gusto mo yung challenge na kung doon ang faith mo, ipagpatuloy mo. Pero kapag, ayan na, iniisip mo na mabigat na, nagkakasala ka kasi hindi mo na gagawa yung yung bigat ng obligation, pinalaya na tayo sa pamamagitan ng alin? Ng dugo ni Jesus sa pagpatay niya, malaya na tayo. So ngayon, sa pagbibigay, mayroon din tayong kalayaan. So malaya tayo magbigay kung anong kaya natin, kung ano ang sinasabi ng puso natin. Alam ko, pinipredict yan eh. Pagkakuha mo ng payslip, uy, may galbas. Uy, net na to. So, uy, ito na yung 10%. Uy, ito na yung para kay Lord. So, sabi na dito, ang ganda nung Tagalog, handog para sa Panginoon. Kung sa tingin mo, ito yung handog mo para sa Panginoon, ibigay natin. So, sa Diyos po ang kapurihan, tayo po ay magbibigay na. Ayan. Yung deal natin with the Lord, ayan, ihandog natin sa Panginoon. Ay, sige po. Habang inawit ang halina't magbigay.
Tayo po ay tumayo at tayo po ay mananalangin. Let's bow our heads po. Let's close our eyes. Let's pray po. Lord, salamat Panginoon sa aming binigay, Panginoon. Base sa aming kakayahan, sa aming puso, Panginoon. Lord, salamat po sa biyayang binigay mo sa amin ang una, Panginoon. Lord, patuloy mo kami bigyan, Panginoon, ng pagbigay na puso, hindi lamang sa church, Panginoon, sa ibang tao na aming nakakasalamuha, Panginoon, sa aming pamilya, sa aming kamag-anak, Panginoon. Lord, alam ko ang sabi mo sa Biblia, kung aming ipakaling itong mga maliliit na ito ay ginawa namin sa iyo, Panginoon. Lord, financial ministry, Panginoon, na binigay mo sa amin, ang obligation na ito, Panginoon. And Lord, alam ko, kasama ka namin sa journey na ito, Panginoon. At Lord, ikaw ang magpuprovide, Panginoon, ng aming mga pangangailangan araw-araw, sa trabaho, sa pag-aaral, Panginoon. At Lord, sa araw-araw namin pag-stay sa mga bahay, Panginoon. Lord, pagpalain mo po ang bawat isa na nandito, mga nagbigay, Panginoon, nagbasa sa kanilang kakayahan, sa kanilang puso, Panginoon. I-bless mo sila, Panginoon. Sa iyong kalooban, Panginoon, ay makakanta nila, Panginoon, ang kanilang mga pangarap, Panginoon. Lord, ano man, Panginoon, ang aming gustong gawin, Panginoon, sa aming mga biyayang natamo, Panginoon, mula sa iyo, Panginoon. Ay Lord, sa mga business, Panginoon, sa aming mga trabaho, Panginoon, Lord, sa mga bagay, Panginoon, na aming pinagkaabalahan. Ay Lord, ay ialay namin sa iyo, Panginoon. At Lord, magkaroon kami ng puso na kayang maghandog sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyo lamang po ang papuri at parangal sa pangalan ng Jesus ang lahat ay magsabi ng Amen. Tayo po pang Amen. Pinapakinggan natin kay Ate Luisa na ang ating pagbibigay ay ito ay pusat loob. Ito ay hindi obligatory. Sinabi hindi obligatory, hindi tayo nagbibigay dahil sa batas. Dahil mayroong batas na dapat ka magbigay. Ikaw ay nagbibigay dahil ito yung gusto ng puso mo. Gusto nyo malaman kung ano yung obligatory na pagbibigay. Gusto nyo malaman. Ang obligatory na pagbibigay, hindi tayo kasi hindi tayo kasama doon. So, ang obligatory na pagbibigay yung building fund. Yun lang bakit? Kasi hindi natin itong building na ito eh. Pag hindi nagbayad, palayasin tayo dito. Kaya ang obligatory na pagbibigay. Pero kung ngayon nagpa-practice ka naman ng tithes, hindi kailangan magbigay ng building fund. Kasi ang tithes, nilalagay yan doon sa pagbabayad ng building, ng kuryente, at tubig. Yun yung dinadala. Hindi yan napupunta kay pastor. Pangalawang obligatory, kung ikaw ay board member, obligado kang magbigay. Okay? Halimbawa, kung 10 ang board member ng church, so tulong-tulong kayong bayaran ang building, yung gastusin dito. Hindi lang po si pastor. Kaya pag tumigil ka, ibig sabihin hindi ka board member. Yun mo na. Dito, tinigilan mo na, sinukuan mo na. Yun po ibig sabihin. Pero dito isang board member, hindi nyo nakikita, hindi nagsisimpa. Alam niya yung ibig sabihin ng pagiging board member, kaya nagbibigay pa rin siya. No? Shout out kay Brother Emil. Hinihintay ka namin dito. Supporter pa rin siya ng church. So, naintindihan nyo na ngayon, dalawa lang ang obligatory na pagbibigay, yung building fund at yung board member. Obligado kang magbigay kasi board member ka. No? Kasi kayo yung gumagawa ng desisyon. So, huwag tayong umasa na kumonsultuhin tayo kapag hindi ka na sumusuporta. No? Gusto nyo ba si pastor ang lagi ng babayan tapos board member tayo? Walang pong gano'n. Maghanap po kayo, tingin kayo ng mga board member. Yun po ibig sabihin nun. Okay. Wala si Jeff. Nag-miss ko si Jeff. Asan? Wala? Wala. Asan yung tatlo? Okay. Kumapit kayo ha. Pakilak ang inyong seatbelt. Pero napakinggan niya sa aeroplano.
Ano sasabi ko sa aeroplano? Kung saan nakasakay ka sa aeroplano? Fasten your seatbelt. Bakit? Kasi kung sa aeroplano, ano pag may take off, may take off. Kaya, naka-video ba tayo? Yan tayo. Shout out. Shout out sa mga nasa bahay. Naintindihan ko kayo kasi ngayon ay bagyo. Tatakot kayo. Pero, alam nyo ba na ang bagyo ay tumaan sa EDSA? Kaya, salig. Traffic. Mamaya darating gabi pagkatapos matutulog na tayo. Okay?